Ayun, sir. Paano ba gamitin tong Excel add-in? So, again, may Excel add-in na kayo dito, na-install nyo na. So, pinaka-main tool lang naman na gagamitin nyo dito is itong query data. And then, actually, almost once lang to gagamitin. Kasi once we created the template na, so more on copy-paste na lang tayo. Alright, so paano ba siya gamitin? Simple lang. By default, yung iba dyan may mga values na. So, like yung mga item, anong data yung gusto natin kunin, anong time yung gusto natin, start time, or end time. And tapos may interval din, and aggregation time. So, ano yung mga aggregation na gusto natin. Like for example, no, ang interval natin, ang start time natin is now minus 1h, meaning gusto natin kunin yung, kung ano yung oras ngayon, let's say 10:03, and then minus 1 hour, so 9:03. Ayan, so ayun yung, ang start time natin is 9:03, and end time natin is kung ano yung current time ngayon. So let's say 10:03. So from 9:03 to 10:03, and then i-divide natin yun. And then, hindi actually i-divide. Isi-sample natin yun every 10 seconds. So, let's say we start sa 9:03, and next is 9:03, 10:10, 9:03, 20, 9:03, 30, and so on and so forth. Hanggang sa marating natin yung 10:03. Ayan. So, ganun siya nag-ano. And then, syempre, kung ang data mo is every second, so, yung 10 seconds na yun, isa-sample niya. And then, kukunin niya yung ito. Dito na mag-ano yung aggregation time. Kukunin niya yung average nun ng every 10 seconds. Alright. So, ganun siya, no? Ganun yung nag-work. So, bounding, let's say, in between na data. So, let's say, in this 1 hour of data, in between yan, merong mga walang data. So, ano yung magiging characteristic ni OBX? Excel din natin pag walang data in between. So, let's say, may data ka ng 9:05, tapos pagdating ng 9:06, wala kang data. Yung bounding, by default none, meaning, lalagpasan lang niya yun. Okay, lalagpasan lang niya yung data na yun. So, let's say, nagsasample ka ng every 10 seconds nga. So, let's say may data ka ng 9:03:10, tapos pagdating ng 9:03:20, wala kang data, and then 9:03:30, may data ka. So, yung 9:03:20 na walang data is lalagpasan niya yun. So, sa timestamp mo, makikita mo 9:03:10, and then next timestamp mo is 9:03:30 na. And so, in some cases, gusto mong i-fill in yung data na yon, yung walang data. So, pipili ka lang dito kung ano yung characteristic. So, by default na, nilagpasan niya. Pwede ring previous, meaning kung ano yung previous value niya. So, kung ang previous value ng 9:03:10 is 20, so yung 9:03:20 na walang data is magiging 20 rin yung values niya. Alright, so ganun yung ano. So, let's say leave as default lang. And orientation, pwedeng vertical or horizontal. Mangyari niyan, yung data na pag vertical, syempre, yung data mo is pag ganito, pag vertical. Okay, yung return data mo dun sa query. Tapos yung pag horizontal naman is pag ganito. Ilang naman yan. So may mga ganong report kasi na pa horizontal. Alright, tas ascending order by pag ascending ang timestamp is yung oldest up to latest. From oldest to latest pag vertical, then oldest to latest na pa horizontal. Okay? Pag descending naman, ayan, latest to oldest. So meaning in terms sa timestamp to, in terms sa time to. So kung naka-ascending tayo, so from let's say 9:03 to 10:03 na data. So dito 9:03 to. Ayan. So 9:03 yan. 03 hanggang let's say hanggang dito na 10:03. Kapag descending naman yung ano mo, yung sinerek mo, baliktad naman siya. Dito yung magiging latest, 10:03, tapos dito yung magiging ngayon. So, most likely naman, ang ginagamit is yung ascending. No? Kasi yun din naman yung mas okay. IP address is ito yung IP address ng OBX server mo. So again, pwede mong gamitin sa yung ibang computer mo, no, na may Excel, basta may install mo na Excel add-in, and then connected yung computer na yun or laptop doon sa network ni OBX. And then ita-type mo lang dito sir yung IP address nung OBX server. So 127.0.0.1, syempre ano yan, local yan, meaning yung OBX server ko is andito rin sa computer ko.
org name by default OBS. So magma-matter lang naman leave as default 'to 'no. Magma-matter lang naman 'to kapagka multi-tenant na yung ano, meaning marami ka ng OBX server. Right. So decimal number is 2. So ay by default 'yan kung ilan yung decimal number na gusto mo. Alright, so yun lang naman, no? And again, we choose the tag name. So let's say choose tag name. So I have yung simulation lang actually using itong OPC UAE simulation server. And let's say itong counter. So double click ko lang. Yan mapupunta na siya dito. Again, let's say gusto kong kunin yung last 1 hour of data ko, no? Though kararan ko lang itong simulation ko. So select lang ako ng ano dito, ng cell kung saan ko siya gusto ilagay, then click ko lang yung generate. Ayan, so I have now my data. Alright. So, hindi, gawin natin para mas, sige. Then dito sa gilid niya, syempre, gusto ko rin kunin yung timestamp niya. So, select ko lang the timestamp sa item, then click generate. Ayan. So, pag inano ko to, ayan. Started, so 10:08 right now, kaya yung unang time ko is 9:08 kasi nga, yung start time ko is, kung ano yung oras ngayon, minus 1 hour. Start time. So, mapapansin nyo, yan. Again, every 10 seconds yung sampling. Ayan. Ayan. 30, 40, 50, hanggang sa parating. Alright. So, let's say gusto kong kunin naman yung every minute, no? Every 1 minute. So, change ko lang to ng 1M. Ayan. Ganun pala siya, sir, no? Let's say kung gusto mo siya i-sample ng 30 seconds, so 30S. Pag 1 minute, 1M. 5 minute, 5M. 10M, or pwedeng 1 hour, so 1H. Let's say, ang start time mo is, yung 1 day, yung range of data mo is 1 day. So, pwede mo siyang isample na every 1 hour. Right? So, let's say, gusto ko every 1 minute, and then 1 hour. Ayan. So, select lang ulit ako dito, then click generate. Ayan, value ko muna to. Kung gusto kong kunin yung value. Ayan. So, I have now my every hour, every minute na data. Then, click ko lang tong timestamp. Dito sa gilid niya, then click ko yung timestamp. So, pag in-open ko siya, ayan. So, mapapansin nyo, sir, every minute na yung sampling. Right? So, ganun, sir, no? Ganun kadali yung ano niya. So, ano yung technique dito, sir? Siyempre, magke-create ka muna ng ng sheet mo, or let's say dito, no? Kadalasan, report date, ayan ang yun yung, ay, hindi pala, sorry, set date pala. Yan, set date yung sheet name. So may ano yan, no? Magandang kopyahin niyo na lang to, sir, itong set date na to para mas may ano yan eh, may functionalities yan bakit set date yan. And siguro i-send ko na lang din to, sir, itong report template na to para ano niyo na lang, pwedeng pagkopyahin niyo na lang. Alright, and then every other sheet, let's say meron akong hourly report, yan. Meron akong ah, minute or every 5 minutes. Yeah, again. So, kayo na bahala, sir, mag-create niyan every sheet na yan, no, ng report na yan. So, basta ang concept is meron kang tab ng set date where dito mo isi-set, sir, yung start time mo and yung end time. Yan. Siyempre, dito yung start time. Yan. Yan. Start time, then end time. Yan. So, ang ano pala, sir, no, ang default date format niya is year, month, day, and time. Hour, minute, seconds. So, in military hour to, sir. In military hour. Ayan. So, ayan yung default na settings. Right? So, in military hour, meaning, yung hour natin is kung 1 p.m., 13 siya. Parang gano'n. Alam niyo naman na yun, sir. Alright. So, once we already have this, no? So, ang ginagawa ko rin dito is kini-change ko yung what do you call this, yung range name niya. Ayan. So, tulad nito is sineset ko siya ng start time. Ayan. So, ayan, start time. So, make sure, sir, no, yung start natin is small letter word tapos malaking T yun sa time. Start time. Ayan. And then, dito is yung end time naman. End time.
Ayan. So, bakit sir? Mamaya magamit natin yung ano na yan, yung range, ano na yan, yung variable na yan. Kasi parang sinet mo na itong cell na to is as start time variable. Right, so punta ulit tayo. Let's say gusto natin kumuha ng 5-minute report sir, no? So, let's say create muna tayo. So, ginagawa ko dito kadalasan sir is, syempre, pagdating sa design naman sir, very customizable naman na yan. Nasa inyo na yun. So, to give you an example na lang din, home, ayan, merge and center. So, dito yung laging timestamp ko. Yan. Then, dito yung tag name. Dito yung description. And dito yung unit niya. Yan. So, ganyan yung nagiging laging format ko, sir. So, since this is every 5 minutes, ang gagawin ko dyan, sir, assuming daily report to, sir, no? I mean, you're going to create daily report na nakasample every minute. So, ang gagawin ko dyan, sir, is kukuha muna ako ng sample ko na data sa query. So, let's say I have this counter, no? And every 5 minutes, so papalitan ko to ng 5M. And then since daily, kailangan kong kumuha ng daily na ano, na time. So start time ko is, let's say, ito, April 25 ngayon. So let's say, insert ko yan. And then, April 25. Yan. So dito, papalitan ko lang ng 23, 59, 59. Ayan. So, again, start time ko is from the start ng ngayong araw. And end time ko is yung parang 11:59:59. Yeah. Then sampled every 5 minutes. So again, sir, don't mind this ano, no, start time, end time na to. Ang siniset lang natin is yung range. So let's say 1 week yung data nyo. So kailangan nyo lang din pumili ng date na 1 week. Kasi later on, mapapalitan naman natin to sa formula natin. Right? Kumbaga dynamic naman yung ano natin. So kailangan lang natin dito is yung parang sample. Alright, so click natin dito. Siyempre, lalagay natin muna si timestamp. Ayan, nakaselect na yung timestamp ko. Then 5 minutes. Then gusto kong kunin yung average. Ayan. Then click generate lang ako. Ayan. So makita nyo sir is meron ako dito. So ngayon kasi hanggang 10 AM pa lang, no? Kaya yung data natin ano, kulang. Kasi starting from this to task naka ano tayo, bounding natin is not. So change natin 'yan, no? Okay, so let's say change natin tong bounding into previous. Yan. So click natin generate. Ayan. So we have this the first item up to ayan. So hanggang ano na yan, no? 11 na yan. 11:55 PM. So bakit hanggang 11:55 PM? Kasi ang ano nito sir is ang pag-compute niya ng averaging, ayan. So laging ano no, let's say itong ah, April 25 na 'to na data is data 'yan ng April 25, 0:00 AM up to 0:04:59 AM. And then yung sampling nun is yan. So, let's say for example, itong 12:05 AM, ang data niyan is from 12:05:01 up to 12:09 59. Ayan. So, ganun yung ano niya. Kaya sa dulo natin is hanggang 12:55 siya. Kasi pag tinuloy niya yan na hanggang ano, hanggang 11, ay hindi, actually hanggang 12:00 na, syempre, separate timestamp na yun. Ibang ano na yun, pang April 26 na yun. Alright? So, gawin lang naman yung ano nun, sir, yung concept. Right. And then, of course, syempre, yung data naman niya. So, click ko lang tong value. Ayan. Then, 5 minutes, then select, generate. Ayan. Ayan. So, null kasi wala tayong data yung time na yan. So, yun tayo sa baba. So, ngayon lang tayo nagkaroon ng data, sir, no? Ayan. And, actually, hanggang 10:16 lang to. So, hanggang 10:15 lang yung tamang data. Kaya pagdating nito, since naka-previous yung bounding natin, so lahat ng walang data automatically is isi-set niya ng for kung ano yung last value. Ayan. Kaya kung ano yung previous value nito. Ayan. So hanggang 10:15 pa lang. So pagdating ng 10:20, automatic ma-change tong 44.87 dun sa exact value niya. Right? So ganun yung ano niya. Ganun yung setup niya.
Right. Since we have that, ayun na. So, dito na tayo mag-create, sir. So, we already have the template, no? Nagawa na natin. So, dito na tayo mag-change noon. So, una-una nating i-change dyan, syempre, let's say, kukunin natin ulit, no? So, yung tag name is si counter. And si counter. Copy ko na lang yan. And then, description niya. So, sample lang. So, let's say, sample description. Then, unit, let's say, percentage na lang. So, pwede ko rin i-bold to, something like that. Pwede kong i-items. Then, pwede kong i-center itong mga. So, again, sir, yung design naman is highly, ano naman yun, no? Nasa inyo na po. Yan. So, I have this counter. Ngayon, ang i-change ko na lang dyan is, syempre, itong formula ni timestamp. And, ito, um, pwedeng okay na to eh. Pwedeng gamitin na natin si counter to get the timestamp. Kailang yan. Ang babaguhin na lang natin sa timestamp is itong third parameter which is yung start time niya. And so basically, yung formula na yan, si OData, is same as itong query data. Alright? So, pati yung pagkakasunod, sir, no, nung ano niya, nung parameters niya, yan lang din yon. So, dito, pinadali lang natin kasi may user interface tayo. But basically, you can do this without the interface, then using the OData function. So, yung OData actually, magagamit nyo lang yan sa OData, and then maraming ano yan, maraming mga parameters yan. Right? So, lang yun. And again, sa timestamp, ang babaguhin lang natin is yan, si start time, natin. Tapos, kanina natin siya i-correlate. Ayan. So, make sure, sir, no, kasama yung mga quotation mark doon sa pag-change. No? So, punta tayo kay set date. Ayan. Dito. And then, i-click lang natin to. Ayan. Si D5. Which is, ang pangalan niya is si start time. Again, di ba, kanina, change natin tong D5 into start time. And then, babaguhin din natin tong si end time, yung katabi niyang parameter. Ayan. Delete. And then, punta tayo ulit sa set date, then select naman natin tong si end time. Alright. So, I think, ayun lang yon. Then, pag okay ka na, pwede mong i-click tong enter, sir. Ay, sorry pala. Control-Shift-Enter pala to. So, laging Control-Shift-Enter. Control-Shift-Enter. Para ma-change mo, sir, yung ano niya, yung formula niya. So, ngayon, hashtag value siya kasi, syempre, wala tayong sinet na start time and time. So, set tayo, sir, no? 2023 ng 04 month and date is 25 and 000. Start time natin. Then end time natin is 2023 04 ng 25 ng 23 and 59 11:59 59. Enter. So, pag bumalik tayo sa 5-minute report, ayun. So, makikita nyo, sir, is nag-ano na take effect na yung formula natin. Pero lang. So, ngayon, ito na lang, sir, yung babaguhin nyo ngayon. Kung ano yung gusto nyo report, di ba? You can set it na kung ano yung gusto nyo start time and end time lang. Alright? 5 minutes. Alright. And then, next dyan, syempre, pati itong mga values, papalitan natin. So, dito naman is, pwede na nating baguhin, pati yung tag name niya, yung unang counter. So, ito dito, si counter. So, delete ko na siya. And then, since andito naman yung pangalan, so, ito na, select ko na si div. And then, ayan, yung start time natin, ayan, delete ko na siya. Ito kinagandaan dito. Pag sinet mo na, sir, yung pangalan ng range name, so, pwede ko na i-type mismo yung range. Ayan. Ayan, no? Ayan si start time. Select ko na lang siya. Start time. Then, itong next ko is si end time naman. End time. Yun. Sorry. And si end time. Okay. So, I think okay na. Then, Control-Shift-Enter na lang. So, walang magbabago dyan, sir, no? Kasi, yun na rin yun. So, andyan pa rin yung data natin. Alright? So, 1021 na. So, dapat yung 1020 natin may value. Ito, si 47.7. 55 dyan. Diba? Again, then itong mga to is yung previous values na lang niya. Kasi wala pa siya. Wala pa yung 1025. Alright. So, pag ganun, sir, ano na lang. Yeah? Pagka you have this, Control Shift arrow down para makuha mo, sir. Then, ano ko na lang, sir. Diba? Dito. I-expand ko na lang siya based dun sa
needed ko. Ayan. So, pag makita nyo yan, sir, naka-formula na siya automatic. So, anong gagawin ko na lang dyan, sir, is i-fill out ko na lang yung mga ano dito. Diba? Ayan. Si E4, i-fill out ko na lang to. So, for example, no, meron akong, again, ang list of tags ko, meron akong counter, may random, may sawtooth, may sinusoid. So, let's say, itong kunin ko to si random. So, ang gagawin ko dito, sir, is i-type ko lang yung tag name. Ayan. So, let's say si random. Ayan. I-bold ko lahat to. No? Ayan. Si random. Ay, sorry. Ayan. Ayan. Random. So, pag tinype ko tong random, automatically, sir, mag-fill in na ito mga. Ayan. O. Tapos, pagpunta tayo dito, sir, is, ayan, nakita natin, may value na rin si random. Alright. Tapos, sino to? Sinusoid. Ayan. Sawtooth. And so on and so forth, sir. So, syempre, sa inyo, depende na kung ano yung list of tags nyo. So, then, kung ano na yung gusto nyo ilagay dito ng mga parameter. Then, you can, ano na eh, you can give na lang yung description. Pwede nyo nang i-type na lang yung description dyan, pati yung, what do you call this, yung, ano niya, unit niya. Ayan. So on, so forth. So, yun na yan, sir. So, ngayon, pagpunta ko dito ulit, I-change na lang to. Let's say, I want to start on, di ba, every 5 minutes. I-start ako ng, instead of, ano, let's say, 9:30. Ayan. 9:30 a.m. Ay, mali. Okay, sir. 9:30. Ayan. Up to, let's say, 10:30 a.m. So, almost 1 hour lang of data. A.M. Enter. So, pagpunta ako sa 5 minute, answers. I have now my data of 9:30 up to 10:30. So, itong mga to, syempre, wala pa akong nakaset dito na tag name, kaya, hindi pa sila na-configure. But basically, pagka meron ng mga tag names yan, automatically, sir, no, na siya. So, I have this my data na sampled every 5 minutes. Right, so I have my 5-minute report. Then, syempre, pwede nyo nang ring i-create, sir, yung hourly report nyo. So, gano'n lang naman, sir, kasimple yung setup niya. And, syempre, gusto nyo i-save yung report na yan. So, let's say I have this report. So, click nyo lang tong save report. Then, select nyo kung ano yung sheet name. Syempre, yung, let's say, itong 5-minute, no? 5-minute na sheet name. And then, save to, kung saan nyo siya gustong i-save. Let's say, sa desktop. Ayan. Then, click OK. Then, pwedeng Excel or PDF. So, then you can protect the data. So, pag chinek nyo ito, sir, hindi hindi may edit yung Excel file na yun. So, let's say, click OK ko to, then save. So, ang kinagandaan dito kasi, sir, pag sinave nyo na siya, pwede nyo na siyang i-share. Alright, kasi itong mga to, naka-formula to eh. Hindi nyo siya basta-basta pwedeng i-share sa ibang tao. Unless meron silang Excel add-in. And then yung Excel add-in nila naka-install sa same installation path nung computer nyo. Alright, so yun ang concept, sir, ng Excel. Yung save. So, punta tayo sa report. Ayan, so we have this, no? Eto, naka-save na siya. Pag in-open ko yan, so we have this, sir. Ito na same ng kung ano yung nakalagay doon sa data natin. And the same time, napansin nyo, hindi na siya naka-formula. Right? Hindi na siya naka-formula. Naka-text na lang siya dito. And pag i-edit mo yan, sir, sabi niya, is protected yung sheet. Hindi mo ma-edit tong sheet na to. So, sa side ni, kung sino man, hindi na nila matatampered yung data na yan. So, ganun lang, sir, yung Excel. And then, actually, marami pa to, no? But basically, gusto ko lang, sir, ituro yung basic reporting ni Excel. But you can have auto-report na automatic siya na yung mag-generate ng report. Alright. So, kaya lang naman siya. Alright. So, yun lang, sir. Pag may question kayo, just simply email nyo lang din. Alright. Thank you, sir.